Okay, so pinadala mo sa amin ng isang serye ng mga sulatin. At grabe, halos isang buong aklat na to, in fairness. Tungkol to sa isang idea sa leadership na parang hindi natin siyadong napag-uusapan, yung kahalagahan ng identity over authority. Oo, ng pagkakakilanlan bago ang otoridad. Tama. So ang goal natin ngayon, himayin natin to. Bakit ba sinasabi ng mga source mo na yung tanong na sino ka ay mas fundamental kaysa sa tanong na anong ginagawa mo bilang isang leader? At alam mo yun, paano ba to nagiging practical? Yung hindi lang pang Sunday school. Ang ganda ng pagka-frame mo. Kasi yung core argument ng lahat ng materials na to ay simple, pero medyo radical, di ba? Sinasabi rito na yung leadership na tumatagal, yung may tunay na impact, hindi yan nanggagaling sa galing mo, sa posisyon mo, o sa karisma mo. Hindi sa external. Exactly. Nagsisimula yan sa isang pagkakakilanlan, isang identity na matibay na nakaugat sa Diyos. Kapag baliktad yan, kapag nauna yung authority bago yung identity, kahit gaano pa kagaling ang isang leader, aabot sa isang punto na bibigay at bibigay talaga. It's not a matter of if, kumbaga, it's when. Okay, I like that. Not if, but when. Sige, let's unpack this. Simulan natin una. Sa simula. Sige. Para magets natin kung gaano kalaki yung problema, may isang kwento sa sources mo na talagang tumatak sa akin. Tungkol to sa isang pastor, bata pa, 27 years old lang daw, pero grabe, parang rockstar. Yung sikat na sikat? Oo, ang galing-galing mag-preach, visionary, brilliant strategist, puno lagi ang simbahan, laman ng mga conferences at podcast, basically, the it guy in his circle. Exactly. Pero ang sinasabi sa source, habang palakpakan yung mamatao sa labas, may mga bitak na unti-unting lumalabas sa loob. Nagsimula sa pagod na tinatago niya sa ilalim ng salitang passion or dedication. Yung mga usual na dahilan? Oo. Tapos sumunod yung mga maliliit na kompromiso sa private life niya. Tapos yung pag-iisa, yung isolation na tinatago niya bilang I'm just focused. Hanggang sa isang araw, gumuho lahat. Ang buong ministeryo na binuo niya bumagsak. At syempre, ang tanong ng lahat, paano nangyari yon? Ang gifted niya. At dito yung punchline ng source na medyo nakakakilabot eh. Ang sagot nila, bumagsak siya hindi dahil kulang siya sa abilidad o talento. Bumagsak siya dahil yung authority niya, yung impluensya niya, lumago ng mas mabilis kaysa sa identity niya. Wow. Marang isang building na ang ganda-ganda ng itsura sa labas, pero yung pundasyon, kasing rupok ng biskwit. Yung talento niya ang nag-angat sa kanya, pero yung character at identity sana ang magpapanatili sa kanya doon. At dito na pumapasok yung konsepto na tinawag sa source na identity insecurity. Ito yung pakiramdam na parang palagi mong kailangang i-prove ang sarili mo. Yung subconscious na boses sa isip mo na nagsasabing kailangan magaling ang performance ko ngayon o wag na wag nilang makikita ang mga kapintasan ko. Grabe yung pressure nun. Sobra. Kapag yan ang nagpapatakbo sa isang leader, yung leadership niya nagiging isang malaking performance. Ang entablado ay yung ministeryo o kumpanya at yung audience, yung mga tao, nagiging salamin lang sila na hinihintay mong i-reflect pabalik yung approval at validation na uhaw ka. So parang hindi na para sa Diyos o para sa tao yung ginagawa mo, kundi para ma-validate ang sarili mong existence. Ang bigat nun. At ang resulta, ayon sa mga sinulat, ay isang leadership na hindi lang marupok, kundi nakakalason pa. Kasi kung ang focus mo ay patunayan ng sarili mo, gagamitin mo ang mga tao para sa goal na yon, consciously or unconsciously. At ang nakaka-amaze dito ay kung paanong itong pattern na ito, authority before identity, ay paulit-ulit na sinasalungat ng Diyos sa Biblia. Inilatag sa mga material na parang may standard operating procedure ang Diyos. Bago siya magbigay ng malaking assignment, palagi niyang hinuhubog muna ang pagkatao. The being always comes before the doing. Oo, andun yung listahan na yun sa notes mo at sobrang linaw. Bago pa man pamahalaan ni Adan ang buong creation, ang unang niya tanggap ay identity, kahangis ng Diyos. Tama. Bago naging ama ng maraming bansa si Abraham, ang tawag muna sa kanya ay kaibigan ng Diyos. At isipin mo, si Moises, bago niya harapin ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, yung Faraon, saan mula siya dinala? Sa ilang.
For 40 years. Hindi para sa leadership training seminar, kundi para hubugin yung identity niya, para alisin yung pagiging prinsipe ng Ehipto sa sistema niya. Wow, 40 years. Ganun din si David. Bago naging hari, pastol muna. Sa lugar kung saan walang audience, Diyos lang ang nakakakita. Doon nahubog ang puso niya. At syempre yung ultimate example, si Jesus. Bago pa man siya mag-umpisa ng public ministry niya, bago ang mga milagro, bago ang Sermon on the Mount, anong unang narinig niya mula sa langit nung bininyagan siya? Hindi, ito ang gagawin mo, kundi ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Identity. Declaration of being. Bago pa man may gawin. Eksakto. At yung theological foundation ng lahat ng ito ayon sa source ay yung sinasabi sa 1 Peter 2.9. Kayo ay isang lahing piliin, isang maharlikang pagkaparian, isang bansang banal. Ang pinaka-powerful na salita dyan ay I. Kayo ay. It's a statement of fact. Hindi dapat maging o sikaping maging. Hindi. Sinasabi na dahil kay Kristo, ito na kung sino ka. Ibinigay, hindi pinaghirapan. Kapag dyan nakaugat ang isang leader, matibay ang pundasyon. Wow! So, ang sinasabi basically ng source, para kang puno na sobrang lalim ng ugat. Kahit anong bagyo, papuri man yan o batikos, success man o failure, hindi ka basta-basta matutumba. Kasi hindi naman sa mga yun nakakapit yung identity mo. Yun pala ang goal. Ngayon, kung yun ang goal, paano natin mapapalalim yung mga ugat na yun? Dito na siguro papasok yung framework na binigay nila. Tama ka dyan. Kung ganong kakritikal ang identity, the next logical question is, okay, paano to binubuo? At dito nagbigay ang source mo ng isang napaka-practical na 3-step process. Reflect, submit, at lead. Okay, isa-isahin natin. Yung una, reflect o pagninilay. Sinasabi sa source na hindi lang to yung basta pag-upo at pag-iisip. Ito raw yung matapang na pagtatanong sa sarili sa harap ng Diyos, sino ba talaga ako kapag walang nakatingin? Kapag tinanggal ang titulo, ang posisyon, ang mga palakpak, anong natitira? Aminin natin parang nakakatakot sagutin yan. Nakakatakot talaga. Kasi baka yung makita natin, hindi natin magustuhan. Kaya idiniin sa source na ang pagninilay na ito ay isang dialogue, hindi monologue. Ikinonekta nila ito sa Psalm 139. Ah, yung panalangin ni David? Oo, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Tingnan mo kung may masamang lakad sa akin. Hindi ito self-help, kundi isang pag-imbita sa Diyos na parang x-ray na ipakita sa iyo ang mga tunay mong motibo. Bakit mo ba talaga gustong maging successful? Para ba sa Kanya? O para mapatunayan mo sa tatay mo na di ka failure? Bakit ka takot mag-delegate? Dahil ba gusto mong mag-empower? O dahil takot kang baka may mas gumaling sa'yo? Malalalim na tanong yan. Grabe, yung mga tanong na yan parang operasyon na walang anestiya. So yung reflect pala parang pag-check ng internal compass mo sa harap ng Diyos. Pero paano ko yung nakita mo sa sarili mo, ayaw mo? O may ambisyon ka na alam mong kontra sa gusto niya? Diyan na siguro pumapasok yung pangalawang hakbang. Diyan na nga, yung submit o pagpapasako. Ah, okay? Perfect transition dahil yun talaga ang kasunod kapag na-diagnose na anong gamutan. Yung pagpapasakop or submit ay yung pagsasabing, okay Lord, nakita ko na. May pride ako dito, may takot ako dyan, may ambisyon ako na para sa sarili ko lang pala. Isinusuko ko to sa'yo. At nilinawan sa mga sulatin na ang pagpapasakop na ito ay hindi kahinaan. Ito raw ang pinagmumulan ng tunay na spiritual authority. Kasi idinedeklara mo na hindi ang agenda mo ang masusunod. Hindi ang agenda niya. Parang yung eksena sa Gethsemane. Si Jesus sa gitna ng matinding paghihirap, ang panalangin niya, hindi ang kalooban ko kundi ang sa iyo ang masunod. Yun yung ultimate picture ng submission. Yun na yun. At isang mahalagang distinction na ginawa sa source ay yung pagkakaiba ng pagpapasakop sa Diyos kumpara sa unhealthy submission sa tao. Ang pagpapasakop sa Diyos ay laging nagpapalaya, nagbibigay ng peace. Ang pagpapasakop sa isang mapang-abusong leader o sistema ay nang-aalip. May point yon.
Kaya binigyan diin din yung kahalagahan ng pagkakaroon ng accountability partners, mga taong pinagkakatiwalaan mo, na may karapatang sabihin sa'yo, bro, parang off yung desisyon mo. O teka, para kanino ba talaga yung ginagawa mo? Sila yung tumutulong sa'yong isuko ang mga bagay na mahirap isuko mag-isa. Okay, so we have reflect, tapos submit, at yung panghuli na parang natural na resulta na lang ng dalawa ay yung lead o pamumuno. Oo, at ang ganda ng pagkasabi mo result. Kasi ayon sa source, kapag ang isang leader ay may regular na rhythm ng pagninilay at pagpapasakop, yung pamumuno ay hindi na isang bagay na pinipilit o hinahabol. Nagiging natural na overflow na lang siya. Kusang dumadaloy. Oo, ang impluensya ay kusang dumadaloy mula sa isang pagkakakilanlan na secure at nakasentro sa Diyos. Hindi mo na kailangan mag-project ng authority kasi meron kang tunay na authority na galing sa Kanya. May example sila dyan sa Acts, di ba? Yung pagpili ng mga bagong leader. Yes, sa Acts chapter 6, nang kailangan nilang pumili ng mga leader para sa food distribution, yung criteria nila hindi sino ang may MBA o sino ang pinaka-charismatic. Ang hinanap nila ay mga taong puspos ng espiritu at karunungan. Character. Character, internal reality, hindi external qualifications. At ang leadership na nanggagaling sa ganitong pagkatao, ayon sa source, ay kadalasang tahimik. Mas nakikinig kaysa nagsasalita, mas nag-e-empower ng iba kaysa nag-hoard ng kapangyarihan. Okay. Klaro yung framework. Reflect, submit, lead. Maganda pakinggan. Pero parang ang ideal, di ba? Sa totoong buhay, may deadlines ka, may pressure mula sa board, may mga empleyadong kailangan mong i-manage. Paano mo isisingit tong malalim na identity work na to kung yung authority work ay bumabaha araw-araw? Anong sinasabi ng mga source dyan? Napakagandang tanong at dyan ipinakilala ng source yung konsepto ng wilderness seasons o mga panahon sa ilang. Ang sabi nila, hindi mo kailangang mag-retreat ng 40 years tulad ni Moises dahil ang Diyos mismo ang nagdadala ng ilang sa buhay natin. So hindi mo na kailangang hanapin, darating at darating. Oo, ito yung mga panahon ng pressure, kabiguan, o kahit yung mga panahong tila walang nangyayari. At sa mga panahong yun, parang pinatanggal ng Diyos isa-isa yung mga maling bagay na pinagkakapitan natin para sa ating identity. Yung success, yung papuri ng tao, yung sarili nating galing. Lahat yon. So it's a feature not a bug. Hindi ito parusa, kundi proseso ng pagdalisay para ipakita sa'yo kung saan ka ba talaga nakasandal. Kapag tinanggal lahat, anong natitira? Exactly. At ang pinaka-classic example na ginamit ay yung tukso kay Jesus sa ilang. Bago pa man ang kanyang public ministry, dinala siya doon. At pansinin mo, bawat tukso ng dyablo ay isang direktang atake sa kanyang identity. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka. Prove it. Yun. Ang sinasabi ng kaaway, prove who you are by what you do, patunayan mo ang pagkakakilanlan mo sa pamamagitan ng performance. Pero si Jesus, hindi natanag dahil ang identity niya ay hindi nakabatay sa performance, nakabatay ito sa deklarasyon ng Ama. Ito ang aking minamahal na anak, period. Tapos ang usapan. Galing. At yan yung nag-uugnay sa isa pang malaking idea sa mga sulatin mo, yung pagkakaiba ng kingdom metrics sa human metrics. Oo, ito yung practical application sa araw-araw. Ang human metrics o sukat ng mundo ay yung mga bagay na madaling bilangin at makita. Gaano kalaki ang budget mo, ilang followers mo sa social media. Gaano kabilis lumago ang kumpanya, gaano kalaki ang building. Yun, walang masama sa mga to in themselves. Pero kapag ito lang ang tinitingnan mo, delikado. Samantalang yung kingdom metrics daw o sukatan ng kaharian ng Diyos ay madalas yung mga bagay na hindi agad nakikita. Ito yung bunga ng espiritu na binabanggit sa Galatians. Pag-ibig, kapayapaan, pasyensya, kabutihan, katapatan. Yun. So ang tanong ng Diyos ay hindi lang ano ang na-accomplish mo, kundi sino ka habang ina-accomplish mo yan? Naging mas mapagmahal ka ba, mas mapagpasensya, mas tapat? At para gawing mas personal para sa'yo na nakikinig, nilinaw ng source na ang mga prinsipyong ito ay hindi lang para sa mga sikat na pastor, sa mga CEO, o sa mga politiko.
Ito ay para sa mga tinatawag nilang everyday leaders. Okay. Mga leaders sa konteksto ng pamilya, ng maliit na community, ng opisina. Tama. May mga binigay silang halunggawa na ang ganda. Tulad ni Maria, isang ina sa Maynila. Ang leadership niya, hindi sa isang malaking korporasyon. Ang kaharian niya ay yung tahanan niya, ang pamumuno niya ay nasa paghukubang ng karakter ng mga anak niya sa pamamagitan ng maliit at paulit-ulit na gawi ng katapatan, pagputuro ng tama at pagpapakita ng pagmamahal. Yun ang kingdom metrics niya. O kaya si Pastor Samuel. Namumuno siya sa isang maliit na simbahan sa isang probinsya. Hindi siya sikat, hindi siya iniimbitahan sa malalaking conference. Sa human metrics, baka sabihin ng iba, failure siya. Pero ayon sa source, ang leadership niya ay nakikita sa lalim ng investment niya sa relasyon. Kilala niya ang pangalan ng bawat miyembro, ang mga problema nila. Ang sukatan ng tagumpay niya ay hindi attendance, kundi yung lalim ng pagbabago sa buhay ng mga taong pinaglilingkuran niya. At yung huling example, si Carlos, isang negosyante sa Cebu. Naharap siya sa isang malaking deal. Para makuha yon, kailangan niyang gumawa ng kompromiso sa etika, magbigay ng lagay basically. Mas malaki ang kikitain niya. Pero dahil ang primary identity niya ay hindi successful businessman, kundi anak ng Diyos na tinawag para maging tapat, pinili niya ang tama kaysa sa madali. At isipin mo yung pressure sa kanya. Baka yung mga kasamahan niya sa business, sinasabihan siyang, Carlos, practical lang, ganito talaga ang laro dito. Pero dahil hindi yung pagiging successful na negosyante ang core identity niya, kundi yung pagiging tapat na lingkod, nagiba yung desisyon niya. Yung impact nun, hindi lang sa kumpanya niya, kundi sa testimony niya sa buong industriya. Pinapakita niya na posible palang maging leader sa marketplace ng may integridad. So lahat ng kwentong yan, si Maria, si Pastor Samuel, si Carlos, pinapakita nila na ang pamumuno na nakabatay sa pagkakakilanlan ay para sa lahat, kahit saan ka pa nilalagay. Sa huli, yun talaga ang buod ng lahat ng ito. Isang major paradigm shift. Ang tunay na pamumuno ayon sa mga material na ito ay hindi tungkol sa pag-akyat sa isang posisyon. Ito ay tungkol sa pagbaba para hubugin ang pagkatao. Wow! Ang impluensya, ang otoridad, lahat yan ay hindi goal. Bunga lang yan. So, ang takeaway para sa iyo na nakikinig, ang hamon ng mga material na ito ay hindi para mag-aral ka ng bagong leadership technique. Ang hamon ay suriin mo yung sarili mong panloob na mundo. Ano ba talaga ang nagpapatakbo sa iyo? Yung uhaw na mapatunayan ng sarili mo? O yung kapanatagang nagmumula sa pagkaalam, nakilala ka na, tanggap ka na, at minamahal ka na ng Diyos? Ano man ang mangyari sa karir mo? Dahil doon nag-uumpisa ang lahat. At mula doon, dumadaloy ang lahat. At iiwan namin sa iyo ang tanong na ito na diretsong kinuha mula sa isa sa mga sulatin. Kaninong buhay ang maaaring magbago ng tuluyan dahil hinayaan mong hubugin ka muna ng Diyos bago mo subukang hubugin ang direksyon ng iba?